in the next few days, magsasampa na naman ng bagong kaso. Itong grupo nila Sonny Trillanes laban kay VP Sara Duterte. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang balita ito para sa atin. Kasi alam naman natin na noong pa dapat yan. Marami talagang dapat sagutin itong si Sara Duterte dito sa ating bayan. Naging successful siya doon sa pagharang doon sa kanyang impeachment case dahil nga doon sa Senado, lamang na lamang sila. Naando doon yung kanyang mga kakampi na iisa ang hangarin na makaligtas itong si Sara Duterte sa impeachment case. Ang dahilan pala, sila mismo ay maraming kaso. Itong sila Chis Escudero, number 1. Sila Jingo Estrada. Itong si Bongo. Itong sila Bong Revilla. At iba pang mga senador. Lahat ng ito mukhang may sabit. Hindi pa natin nakikitaan ngayon ang kaso itong si Alan Peter Cayetano dahil siguro sabi nga ng DOJ at sabi nga ni Ombudsman, inuuna dyan yung low-hanging fruits. Ibig sabihin, yung obvious na yung mga ebidensya, madaling kasuhan, madaling abutin, yun ang mga inuuna nila. Pero hindi natin masasabi na itong sila Cayetano ay libre na at wala na silang sagutin sa batas. Later on, malalaman natin yan kung bakit gano'n na lang ang kanilang pagsuporta dito kay Sara Duterte dahil din ba sila ay merong mga itinatagong kaso. Ang isa pang gusto kong maimbestigahan dyan na alam kong malaki ang naging korupsyon, yung building mismo ng Senado na ngayon ay naka-hold ang construction, nakatigil ngayon sa nakikita ko, napapadaan ako sa Skyway, walang gumagalaw. So ibig sabihin, nakahinto ito at sa tingin ko dapat imbestigahan yan dahil ito ay hinawakan din ni Nancy Binay. Dapat matingnan yan kung bakit biglang lumobo ang budget dyan. Bakit napakalayo doon sa original na estimate. Anyway, ang aking pong dinidiscuss ngayon ay tungkol dito kay Sara Duterte. Magandang balita yung sinasabing magkakaroon ng mga bagong kasong ipa-file itong grupo nila former Senator Sonny Trillanes dahil nga itong mga Dutertes nung sila ang nakaupo, ang dami nilang pinagagawa dito sa ating bansa na hindi man lang sila na-file ng kaso. Ang dami nilang ginawa na halos lahat ng investigating agencies or lahat ng agency ng ating bansa tahimik nung panahon na sila ang nakaupo. Ang mga tauhan nitong si Duterte na nasanay doon sa tinatawag na impunity dahil sa yabang nitong si Digong Duterte, sa sobrang taas ng tingin sa sarili niya, sobrang yabang magsalita, napaka-arugante, namana lahat yan ng kanyang mga tauhan hanggang doon sa mga anak niya. Ang gagaling magsipagsalita pero pag naandyan na sa harapan, ang kanilang problema, nawawala sila sa kanilang mga sarili. Hindi nila alam kung anong gagawin. Good example na nga dyan, itong si Baste Duterte nung hamunin ng suntuan or hamunin ng boxing itong si General Torre, akala niya hindi kakasa dahil malaki ang tanda ni General Torre sa kanya. Pero nung kinasahan siya mismo ang umurong at lumipad papuntang Singapore. Ito namang itong si Pulong Duterte na sinasabing handang-handang humarap sa ICI at wala naman daw siya itinatago. Pero nung pinadala na siya ng imbitasyon, hindi na sumipot at dami ng katuwiran. At ngayon, nag-a-apply ng panibagong travel authority galing sa lower house para makapag-abroad. Yung in-apply niya dati na travel authority na umaabot sa 17 countries ang pupuntahan niya, ngayon ganun din. So nakakahinala kung anong pinagagagawa nitong congressman na to. Sa dinami-dami ng mga parating na kaso laban sa kanila, ito nagagawa pang mag-ikot sa mundo. Hindi natin alam kung may mga transaksyon yan doon sa mga
alleged kayamanan nila. Yun ang hindi pa natin alam. Balikan natin itong si Sara Duterte. Itong si Sara Duterte, madalas nating binabanggit na ang lumalabas sa mga bibig nito, kamukha din ng mga kasamahan niya, yung mga supporters ng mga Dutertes, ang lumalabas sa bibig nila puro propaganda. Wala silang masabing productive, wala silang masabing may laman, wala silang masabing papakinabangan ng taong bayan. Ang mga lumalabas sa bibig nila, gaya na rin ng example na rin natin, gaya na rin itong si Harry Roque. Walang ginawa yan kundi pintasan ng gobyerno, sabihing adik ang presidente, at gumawa ng mga chanting na bangag-bangag-bangag. Wala pong kabuluhan ang mga pinagsasasabi. Wala nang, hindi mo na makikitaan ng talino itong si Harry Roque na isang abogado. Kasi wala silang batong issue na pwedeng magbura sa mga kanilang pinagagawa. Ang laki ng kasalanan nitong si Harry Roque at kaya nga ngayon kansilado na ang passport niyan. Sa tingin ko naman ay hindi magtatagal, may uuwi na sa Pilipinas yan para harapin niya yung mga kaso niya. Ganon din itong si Sara Duterte, gaya nga na sinasabi ko, ang lumalabas palagi sa bibig nito, walang maganda. Walang sinasabing maganda sa gobyerno, walang sinasabing maganda tungkol sa presidente, kung hindi papuri sa sarili niya, papuri sa kampo nila, papuri sa tatay niya, at yun nga, yung puro propaganda. Paninira. Samantalang sinisiraan niya yung gobyerno na kung saan kasama siya. Ang gobyerno na nagpapasweldo sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng pondo, nagpapasweldo sa mga tauhan niya, sa mga pangangailangan niya sa opisina nila, yun ang pinipintasan niya. Hindi ba? Dapat kung ikaw, pipintasan mo ang isang organization, yung hindi ka kasama. Pero ang ginagawa niya, lahat ng klaseng paninira, sinasabi niya tungkol sa gobyerno, hindi naman siya umaalis sa gobyerno. Kasama siya doon sa gobyerno na pinipintasan niya, na sinisiraan niya. Ang nakakapagtaka rito, ito yung aking main topic, ang nakakapagtaka rito, itong grupo nila, ang grupo nila sa pagtatanggol kay Digong Duterte, meaning yung camp nila, sa pamumuno nitong attorney Kaufman na to, may petisyon. Itong nakaraang petisyon na kung saan na deny nga. Hindi nabigyan ng interim release itong hindi na-grant yung kanilang request na interim release. Interim release or temporary release na hinihingi nila. At sinasabi nga nila, iba't ibang bansa na ang kinausap nitong si Sara Duterte, siguro naatasan siya ng kanilang lawyer, si Kaufman, na kausapin ang mga bansang pinuntahan niya para baka sakaling maging bargaining chip nila. Ibig sabihin, pwede nilang sabihin sa ICI na merong bansa na willing tumanggap kay presidente or willing tumanggap dito sa former president na si Digong Duterte. At isa yan sa kanilang wino-workout para nga doon sa request nila dati na interim release. Pero ang nakakapagtaka rito, bakit yung mga kilos, bawat pananalita nitong si Sara Duterte ay nakakasira. Nakakasira doon mismo sa kanilang inilalakad or sa kanilang ina-apply na interim release. Maraming beses na itong si Sara Duterte ay nagsasalita na makakasira doon sa kanilang request sa ICC para mag-grant yung kanilang hinihiling na interim release. Kung matatandaan ninyo, ang isa rito, yung kiniklaim nila na itong si Digong Duterte ay failing na yung health. Hindi na maganda ang katayuan ng kanyang kalusugan. Isa yan sa issue nila na kaya nila hinihiling na mabigyan ng temporary release itong si Digong Duterte para daw makain yung gusto niya, malutuan ng pagkain na naaayon sa kanyang taste bilang isang Pilipino. Ginagawa nilang dahilan yan para mabigyan sila ng interim release. Isa pa yung nagkakaroon na raw ng failure sa pag-alala, minsan hindi na raw nakakakilala itong si Digong Duterte, at
kung ano-ano pang mga dahilan. Pero sa bibig mismo ni Sara, lumalabas yung mga pananalitang kontra diyan sa mga sinasabi nilang claim. Yung biglang magsasalita si Sara Duterte sa mga vloggers na kakampi nila, sasabihin niya na in good condition itong si Digong Duterte, masaya si Presidente Duterte, nakipagbalitaan pa siya tungkol sa politika, ang dami na pag-usapan tungkol sa mga girlfriend niya. Hindi ba? Lumabas yan eh. Kiniklaim nila na failing ang health, kiniklaim nila na nagpe-fail na yung memory, and yet, si Sara Duterte mismo nagkikwento. Pag lumalabas siya doon sa detention cell, nagkikwento siya doon sa mga Pilipino, sa mga vloggers na okay naman si Presidente Duterte, ang tagal nila nagkwentuhan, napag-usapan, pati yung mga girlfriend niya. Iyan yung mga nakapagtataka na ikinikilos at mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Totoo ba talagang seryoso siya doon sa ina-apply nila na interim release? Meron siyang mga sinasabi na na minsan meron pa silang claim na nag-blackout itong matanda at natumba. Tapos lalabas naman yung balita, hindi, wala namang ganong nangyayari. At ang pinaka-glaring sa lahat, ito yung pinaka-glaring sa lahat, na parang itong si Sara Duterte, pasimple na hindi siya agree na itong kanyang tatay ay mabigyan ng temporary release. Bakit ko nasabi yan? Ang pinaka-glaring nga dito, yung sinabi niya nung nandoon siya sa dahig at nag-video siya ng sarili niya, sinabi niya na i-jailbreak na natin yan. Ito yung malapit nang lumabas, malapit nang lumabas yung desisyon nung korte kung pagbibigyan sila o hindi nung interim release na yan. Akalain nyo, nagsalita si Sara Duterte na i-jailbreak na natin yan. Parang ano pa nga, parang bangag parang lasing itong si Sara Duterte na nagsasalita na i-jailbreak na natin yan, punta na tayo doon, sugurin natin yan, ang ICC, yung mga bumoto sa kanya na ilang milyon ba yan, 16 million, sabi niya, puntahan na natin yan, sugurin na natin, i-jailbreak na natin yan. Hindi ko alam kung tama ang tingin ng mga tao na itong si Sara Duterte ay may problema sa pag-iisip. O, ang isang anggulo niya na tinitignan ko, ayaw ba talaga ni Sara Duterte makalabas itong si Digong Duterte diyan sa detention cell? Meron ba siyang pakinabang diyan kung itong si Digong Duterte ay hindi makakalabas? Alam nyo, mga kababayan, sa ngayon, tuloy-tuloy na ang pag-decline ng popularity nitong si Sara Duterte. Kaya nga siya walang tigil, yung kampo niya, walang tigil yan sa kakasalita, sa kakasabi ng mga propaganda. Pero, yung effect ng propaganda nila, doon na lang yan confined na lang yan doon sa mga dati pa nilang followers. Yun na lang ang nabobola nila. Pero, yung mismong mga followers nila, unti-unti na rin nagde-decline yan. Pabawas ng pabawas yan. Kasi nare-realize yung mga tao na mukhang hindi nga rin totoo mga pinagsasabi nitong kampo ni Duterte. Na sinasabi nila noong una, mahirap sila, simpleng tao lang sila, ito lang yung bahay nila, wala silang pera, sinasabi pa nga ni Digong Duterte dati na wala siyang pamasahe papuntang Manila dahil wala naman daw silang negosyo. Inamin nila yan Inamin mismo ni Digong Duterte na wala naman daw silang negosyo ever since mga government employees na sila. Yun ang sinabi niya. Pero ngayon, isipin nyo na lang, ilang milyon ang binabayad nila kay Kaufman kada buwan? Ilang milyon? Ilang milyon ang ginagastos ng pamilya Duterte sa pagbisibisita diyan sa dahig? Ang layo po niyan. Ang mahal ng pamasahe niyan,
mag-hotel ka dyan, gagastos ka araw-araw sa pagkain, etc. So, nasaan yung sinasabing mahirap lang sila? Nasaan yung sinasabing simple lang ang buhay nila? At itong si Kitty Duterte, nakita niyo naman mga nakapost dito sa kanyang social media account. Katakot-takot na milyon-milyong halaga ng mga kanyang mga bags, mga alas at mga kung ano-ano pang provisions. So hindi totoong simpleng tao lang ito si Digong Duterte. Simpleng tao lang itong si Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Kaya nga, ngayon na unti-unti na at tuloy-tuloy ang pag-decline ng popularity ng mga Dutertes, ano ang pwedeng mag-save sa kanila? Ano ang pwedeng magdala dito kay Sara Duterte para manalo siya sa eleksyon sa 2028 kung makakatakbo man siya? Although, alam naman natin na hindi assurance yung ikaw ang pinakamataas sa survey. Halos lahat ng mga antaas sa survey diyan sa presidential election bago mag-umpisa, years before elections, ang tataas nung survey nila, naglagapakan po yan. Hindi na nanalo, base sa history ng Pilipinas, yung mga politiko na malayo pa ay number 1 sa survey. Nandiyan dyan sila Miriam Santiago, nandiyan dyan sila Jejomar Binay, at iba pa. Dito sa atin sa Pilipinas, kailangan magkaroon ka ng very controversial na event sa buhay mo para makuha mo yung sympathy ng mga Pilipino. Malaking bagay po rito sa Pilipinas yung simpatya. Yung bigla kang kaaawaan ng taong bayan. Yung biglang atensyon ng taong bayan nasa iyo. Yung magmumukha kang aping-api. Naalala nyo yung nangyari kay Noynoy Aquino. Nung mamatay si Cory Aquino, nakitaan natin ng kababaang loob itong si Noynoy Aquino. Na during that time, walang nagsasabi na ito ay presidential timber. Walang nagsasabi na ito may pag-asang manalo bilang presidente. Pero, napansin yung kanyang pagiging makamagulang. Yung kanyang puso bilang isang anak. Ipinakita niya nung namatay itong si Cory Aquino. At dumagsa ang nakiramay sa kanya. Dumagsa yung sympathy kay Noynoy Aquino. At yun nga, naging presidente natin itong si Noynoy Aquino dahil nga sa simpatya ng mamamayang Pilipino. Bakit ko sinasabi yan? Itong si Sara Duterte, although marami nagsasabing may tililing, ang isa pong anggulo dyan na nakikita ko, baka hindi niya talaga gustong makalabas itong si Digong Duterte sa detention cell at alam naman natin na hindi na bata itong si Digong Duterte. At kung yan si Digong Duterte ay malalagutan ng buhay diyan sa ICC, sa detention cell, ano sa tingin niyo ang mangyayari? Magdadrama ng todo itong mga pamilya Duterte. Ipi-play up yan ng pamilya Duterte. Ipi-play up yan ng mga anak. Ipi-play up yan ng mga taong nakapaikot at mga supporters ni Digong Duterte. Itong mga politicians na sa ngayon ay maraming problema tungkol sa anomalya, biglang magiging active yan. Gagamitin lang kapital yan para i-flare up, para galitin ang mamamayang Pilipino na itong si Digong Duterte na isang Pilipino, isang dating presidente, ay nalagutan ng buhay doon sa detention cell at of course sisisihin nila ang gobyerno na nagdala doon sa dahig. Yan po ang nakikita kong gagawing kapital itong mga politicians na to. At kung mangyayari po yan,
Hindi natin hinahangad na mangyari yan. Pero, ang isang anggulo ko nga nakikita, itong si Sara Duterte, mukhang ayaw niyang lumabas ang tatay niya dyan. At sa tingin ko, sumasagi rin sa isip niya na kung ang kanyang ama ay malalagutan ng hininga diyan sa ICC, mukhang malaking kapital sa kanyang ambisyon na maging presidente ang mga magiging reaksyon ng taong bayan dyan. Yan po ang nakikita ko. Kasi sinasabi nga natin na mukhang may tama sa ulo, pero ang isang anggulo nga dyan na nakikita ko, nagtatanga-tangahan siya. Yan po ang nakikita ko. Either may tililing, bakit niya sasabihin yung mga ganong salita na alam niya makaka-apekto doon sa kanilang isinusulong na interim release. Alam niya, makaka-apekto yan, mga pinaggagawa, pinagsasabi niya. On the other hand, baka sinasadya niya, nagtatanga-tangahan siya para hindi makalabas ang tatay niya doon at doon sa edad na nga ng tatay niya na mahigit 88, mga 86 na yata yan, doon nga malagutan ng hininga at alam niya, pwede niyang gawing kapital yan sa politika para galitin ang mamamayang Pilipino, gawing malaking issue papuntang 2028 election. Yan po ang aking munting opinyon na nakikita kung bakit itong si Sara Duterte ay may mga ganitong sinasabi at may mga ganitong ikinikilos. At napuna yan ng mga ibang tao, nakakampi rin nila. Isa yata dyan si Atty. Delgra na sinasabi niya na naging issue yan doon sa mga judges kung bakit hindi nag-grant yung kanilang nire-request na interim release. At sinabi rin yan ni Atty. Kaufman. Itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte, pinagkikikilos ng mga magkakapatid na Duterte, at of course, lalong-lalo na nga itong si Sara Duterte, na alam natin, malaki or napakalaki ng ambisyon, napakataas ng ambisyon na maging presidente. At kung pababa ng pababa ang kanyang popularity, saan siya huhugot? Saan siya huhugot ng panibagong lakas para mapag-usapan, para makakuha ng panibagong sympathy galing sa mamamayang Pilipino. Ito po yun. Kung itong si Digong Duterte ay malalagutan ng hininga diyan sa detention center ng ICC. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo para tingin natin sa ating mga kinaukulan na tayo ay nakamasid. Tuloy-tuloy tayong nag-o-observe sa kapaligiran natin, particularly sa politika ng ating bansa. At pakishare na rin po nang sa gayon ay matulungan ang ating munting channel na lumawak ang ating community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kabayan. Magkita-kita po tayo.